Maliwanag ang sikat ng araw nung lumuwas si Flor ng probinsya kasama ang anak na si Sunny. Maliban sa 2 malalaking bag at 2,000 piso sa pitaka, wala nang ibang dala ang mag-ina. Inday Flor, kumusta? Sigurado ka na ba talaga dyan sa desisyon mo? Pangungumusta ni Nanay Nora sa kanya noong makasakay sila ng bus. Opo, Nay. Nasa loob na kami ng bus. Bayad na rin ang tiket. Huwag kayo mag-alala. Ligtas kami nitong apo ninyo. Iniumang niya ang cellphone kay Sunny. Nak, si Lola mo. Masiglang sumagot ang 8 taong gulang na bata. Lola, pupunta kaming Jollibee. Kakain kami ng masarap na spaghetti. Papadalhan ka namin, la. Salamat, Sunny apo. Pero di na kailangan. Kayo ng mama mo, mag-ipon kayo, ha? Pasensya na kung pinaalis kayo ni Junard. Kinuha niya ang phone at tinanggal ang pagkaka-loudspeak nito. Ayos lang, Nay. Totoo rin naman po yung sinabi ng anak niyo eh. Lupa niyo yon at pwede niya ibenta kung gugustuhin niya. Hindi ko rin kasi matanggihan ng batang yon. Napayuko si Flor dahil sa narinig. Hindi siya legal na inampon ni Nanay Nora. Pinalaki siya nito sa simpleng probinsya at sinanay sa mga gawaing bukid. Noong sumapit sa edad na 18, pinayagan siya nitong magtrabaho sa syudad. Nahirapan naman si Flor sa pag-a-adjust. Inabot ng 1 taon bago siya nagkapera ng malaki-laki. Yun nga lang, hindi kagandahan ng trabaho. Naging informant siya ng isang pulis habang nagwe-waitress sa isang club. Hinayaan na siya ng mga ito matapos ang kanilang investigasyon pero nahuli naman siya ng taong kanyang minamanmanan, si Daniel Pantaleon. Nagkaroon sila ng pisikal na kasunduan kapalit ng kanyang kalayaan. Nung magbunga ang kanyang pagiging sunod-sunuran sa binata, agad siyang umalis at nagtago para palakihing mag-isa ang pinagbubuntis noon na si Sunny. Napagtanto ni Flor na mas maganda ang buhay sa probinsya, kapiling si Nanay Nora. Tahimik, malinis ang hangin, walang nakaambang panganib sa paligid. Naging masaya sila ni Sunny sa munting barong-barong na siya mismo ang nagtayo. Yun nga lang, pinalaya siya ni Junard dahil ibibenta na nito ang mga ari-arian para lumipat sa ibang lugar kasama si Nanay Nora. Naintindihan ko po, Nay. Kung ako ay nasa kalagayan ni Junard, ganun din po yung gagawin ko. Sabi niya sa matanda, kung bakit kasi taga-ibang rehiyon pa yung babaeng nagustuhan? Kung ikaw na lang na pangasawa ni Junard, hindi niya na kailangan dumayo doon at lumipat ng tirahan. Alam naman po natin pareho na malayo ang loob niya sa probinsya. Gusto niya ng mas progresibong lugar. Ang importante na ay magkasama pa rin kayo kahit saan siya magpunta. Matapos yon, nagpaalam na si Flor. Niligawan siya ni Junard noon pero sadyang hindi niya ito type. Sabay silang lumaki at isang nakababatang kapatid ang turing niya sa lalaking yon. Mama, tubig po. Sabi ni Sunny. O sige, heto na. Pinanood ni Flor ang anak. Tinawagan niya ang kababatang si Beatrice habang di pa umaandar ang bus. Agad itong sumagot. Inday Flor, nasan ka na? Nasa bus na, Bea. Sigurado ka bang ayos lang kay Josh na dyan muna kami titira ni Sunny? Oo naman. Pag-usapan natin yan kapag nandito na kayo. May good news din pala ako sa'yo, Flor. Excited na ako makita ang anak mo. Ang cute-cute niya sa picture. Napapangiti na lang siya ngayon pa lang. O sige, magte-text ako kapag malapit na kami ah. Hihintayin ko yan, mag-iingat kayo ni Sunny. Salamat, Bea. Malamyos na tumawa ang babae sa kabilang linya. No worries, Flor. Magkababata tayo kaya tutulungan kita. Pagdating sa terminal, tulog na si Sunny sa bisig ni Flor. Kinarga niya ang anak hanggang makaupo sila sa mahabang silya. Ang lakas mo, iha. Komento ng isang matanda habang tinitignan ng 2 bag sa kanyang likod.
Nakasabit yon sa magkabila niyang braso. Nakakaya mong magbuhat ng ganyan kabigat? Nakasanayan na po, laking bukid eh. Maliit na bagay ho. Nakangiting sagot niya. Naalimpungatan si Sunny. Ma, dito na po tayo. Oo nak, dito ka lang at tatawagan ko si Tita Beatrice mo. Hindi nagtagal, nakita na sila sa wakas ng kanyang matalik na kaibigan. Napahiyaw pa siya. Bea, andito na kami. Unang sumentro ang mga mata ng babae kay Sunny. Lumapad ang ngiti nito. Yan ang paborito kong bata sa buong mundo. Matagal silang hindi nagkita. Naging abala si Bea sa negosyo. Buti na lang, mukhang hindi ito binago ng pera. Sa ganda ni Bea, na-scout na ito noon bilang dancer sa club. Nakapangasawa ng mayaman, kaya bumawi at naging matalino sa paghawak ng pera. Sunny, nak, bati ka kay Tita Beatrice mo. Magandang hapon po, tita. Sweet na umiti ang bata. Ay hala, ang ganda talaga nitong anak mo, Flor. Tara na, pumunta tayo agad sa restaurant para makapag-dinner na tayo. Doon na namin sasabihin na magandang balita sa'yo. Nagpa-reserve na si Josh. Inalalayan nito si Sunny, habang si Flor naman, dala ang mga bag. Nung makarating sila sa kainan, agad na nagkwento si Bea. Dito kami unang nag-date ni Josh. Mamahalin, di ba? Hindi ko inaasahan na mauuwi kami sa kasal pero unang sulya pa lang, dapat alam mo na kung gusto mo ba yung tao o hindi. Maswerte lang ako dahil mayaman siya. Bale, bonus na lang yun. Inilibot ni Flor ang tingin at pahapyaw ng umiti. Walang parte ng syudad na hindi niya naaalala si Daniel. Halimbawa na lang itong restaurant. Hindi nito gusto ang pagkain doon dahil masyado raw maalat. Kumusta na kaya ang lalaking yon? Napakatagal na nung huli silang magkita. Siguro kasal na rin ito ngayon. Oh, ba't ka natulala, Flor? Puntag ni Beatrice at tumingin sa kanya. I'm sorry kung ang labas parang iniinggit kita ah. Sadyang natutuwa lang ako bilang misis ni Josh. Matalino, gwapo, mabait. Ano pang hahanapin ng isang babae na wala sa kanya? Doon siya napakamot sa pisngi. Ayos lang, Bea. Ang saya ko nga kasi stable na yung buhay mo. Dati, iniiyakan lang natin ang problema ngayon. May mga sarili kang empleyado sa negosyo mo. Tama ka. Ngayon malalaki na tayo, may anak ka pa nga eh. Talagang inunahan mo pa ako ah. Umupo sila sa isang pang-apat na mesa. Inalalayan ni Flor si Sunny, habang hinahanap ni Bea si Josh. Oh, nandito na siya. Hi, love. Hello, everyone. Batid ng isang matandang lalaki. Ako si Josh. Ikaw ba si Flor? Ito naman si Sunny. Magandang hapon po. Saad ng bata. At nagmano ito. Magandang hapon po. Saad naman ni Flor. Hilaw na tumawa si Bea. Inday Flora, huwag kang mag-post sa asawa ko. Bata pa naman siya. Halos, kaedaran lang natin ang postura, di ba? Tsaka hindi siya lolo ah, Sunny, huwag mong tatawagin lolo. Ang tawag sa kanya, Tito Josh. Sorry po, Tito Josh, di na mauulit. Okay lang, ano ka ba? Lavayaan mo na bata eh. Hindi naman kasalanan ng pagiging magalang. It's nice to meet you. Nice to meet you din, Josh. Nailang siya dahil boses bata pa naman ito pero kulubot na ang balat. Kinastigo niya ang sarili. Flor? Hindi ka dapat nang mamata ng mga tao. Sila pa naman na hinihingan mo ng tulong. Pinaupo nila muli si Sunny. Saka pinanood ang mag-asawa sa harap. Nag-uusap ang mga ito patungkol sa o-orderin. Maya-maya, nagtawag na sila ng waiter para sabihin ang napiling putahe sa menu. Kami na ang umorder para hindi ka mahirapan. Flor, just enjoy the food. Lahat yun ay favorite namin ni Josh para matikman yun ni Sunny. Salamat ah. Salamat sa pagiging thoughtful mo. Wow! Nag-i-English ka na rin pala ngayon ah. Marunong ako ng konti. Nakapagtapos din naman ako ng high school at tumira sa syudad ng 2 taon dati. Pero ang tagal na nun, Flor. Tapos, ipinagbuntis mo pa si Sunny. Inurong ni Beatrice na upuan para kalaruin ng bata. Halika rito, baby. Usap tayo.
Kamusta ang biyahe? Nagustuhan mo ba tong syudad? Maingay po, tita. Ang dami ring laruan. Pare-pareho po. Parang nakakapagod tingnan. Huwag kang mag-alala dahil pareho tayo. Unang salta ko dito, halos mabingi rin ako, Sunny. Yung unang apartment ko, katabi ng Riles, kaya ayun. Umaalog-alog si Tita Bea habang bumabangon. Natawa ang bata sa kwento. Kahit si Flor na pangiti rin. Ang daming pinagdaanan ni Bea para sa asenso at ngayon, nagbunga ang paghihirap nito. Hindi man niya na-achieve ang level na tulad sa kababata, masaya naman siya para dito. Nariyan ang konting inggit pero natural lang yun. Gusto niyang bigyan ng magandang buhay si Sunny, kaya magsisipag din siya. Speaking of the good news, sasabihin ko na, itong si Josh, nakatanggap ng promotion sa trabaho. Magta-travel siya kada 2 linggo kaya mangyayari may iwan ako sa bahay. Ako naman may sariling negosyo, kaya what if mamasukan ka sa amin bilang maid? Magstay in ka, Flor. Kayo ni Sunny, samahan niyo ako sa bahay. Maganda yun, di ba? Alok ni Bea. Totoo, Bea? Naku, maraming salamat. Wala nga naman. Alam mo, naisip ko nga mas maigi ka sa akin magtrabaho. Hindi ka mahihirapan kasi magkaibigan tayo. Maalagaan mo pa si Sunny habang nasa bahay kayo. Inabot ni Flor ang wine at nagsalin sa baso ni Bea at Josh. Ngumiti ang lalaki samantalang ang kaibigan niya, tumango naman. Bilisan na natin para makapagpahinga na kayo sa bahay. Malaki ang bahay ni Josh. Mukhang minana pa nito yon sa mga ninuno dahil sa kalumaan. Nagustuhan ni Flor ang bahay. Hindi ito nalalayo sa itsura ng tahanan ni Nanay Nora sa probinsya. Nag-iipon kami para makabili ng bagong bahay. As of now, dito na muna tayo. Nagustuhan niyo ba yung kwarto? Tanong ni Bea. Opo, tita. Salamat po sa tulong niyo sa amin. Inaantok na sabi ni Sunny. Binuhat niya ang anak at ngumiti sa kaibigan. Papatulugin ko na itong isa, Bea, ha? Magsisimula na rin ako sa paglilinis ng bahay. Naku, bukas ka na magsimula. Nasa kwarto lang kami ni Josh. May laman ng ref kaya magluto ka na lang kung gusto niyong kumain. Sige, maraming salamat. Tinabihan ni Flor ang anak sa kama. Hineli ito hanggang sa makatulog. Kung hihiwalay agad, baka hanapin siya nito. Lalo pat hindi sanay sa bagong tinutuluyan. Nagustuhan mo ba si Tita Bea? Yes, Mama. Hawak niya po lagi kamay ko habang kumakain kami. Ang bait-bait niya sa atin, no? Kay Tito Josh, huwag ka masyadong lumalapit, ha? Hindi natin siya kilalang lubos. Sige po, Mama. Tulog na tayo, Mama. Niyakap siya ni Sunny at tinapik-tapik sa braso. Natawa siya sa ginawa ng anak. Kinabukasan, agad siyang lumabas at isinara ang pinto. Mayat-mayat chinecheck niya si Sunny habang nagtatrabaho. Naabutan niya pa si Josh na kayakap si Bea sa veranda ng bahay. Mukhang malalim ang pag-uusap ng mga ito. May kanya-kanyang ngiti at walang pakis sa paligid. May mga tao talagang gaya nila na sadyang pinagtagpo para kumpletuhin ang isa't isa. Sa kaso ni Flor, masaya na siya na si Sunny ang kasama. Hirap siyang umibig muli. Lumipas ang ilang linggo. Naging kampante na sa wakas si Flor sa bahay ni Bea at Josh. Kabisado niya na ang mga gawain sa araw-araw kaya hindi na siya naiilang. Kahit si Sunny, komportable na sa mag-asawa at nakikipaglaro pa tuwing busy siya. Flor, ilalabas namin si Sunny, total maglalaba ka ng bedsheet at mga kurtina ngayon. Baka kasi maboard yung bata dito sa bahay tapos busy ka. Paalam sa kanya ni Bea. Ako, hindi ko pinapayagan si Sunny na lumabas na hindi ako kasama eh. Pasensya na ah. Baka kasi mapano siya tas wala ako. Ayokong obligahin kayo sa pagbabantay ng bata. Nabalot ng pagkailang ang mukha ng babae. Porke ba wala pa kami anak ni Josh? Hindi na kami mapagkakatiwalaan sa pag-aalaga kay Sunny. Kaya ba natatakot ka? Di naman sa ganon, Bea. Eh di, walang problema kung isasama namin siya. Para naman tayo magkamag-anak eh. Ang dami ko nang naitulong sa inyo. Ngayon ka ba magkakaganyan? Tumayo ito para lapitan si Sunny.
Baby, sama ka sa amin mag-grocery ni Tito Josh mo, okay lang ba? Opo, pili tayo maraming toys, tita. O ayan, anak mo na mismo nagsabi na sasama siya. Huwag ka nga nagpapaka-strict parent dyan, Flor. Kung talaga maingat ka, edi sana hindi lumaking walang tatay itong anak mo. Maldita ang sabi ni Bea. Natameme siya. Ano nga bang alam ni Bea sa usapan nila ni Daniel dati? Isa pa hindi niya pinagsisihan na ipinanganak ni si Sunny dahil ginusto niya rin to. O siya, alis na kami. Palaban na lang din ng mantel sa altar. Dapat puting-puti yon. Sige, mag-ingat kayo. Pinanood niya ang pag-alis ng tatlo habang inaasikaso ang mga gawain. Tama si Bea. Ngayon pa ba talaga siya magpapaka-istrikto gayon dito sila kumakain at natutulog? Hindi naman pababayaan ng mag-asawa ang anak niya. Kinagabihan, agad na nakatulog si Flor. Kahit paano mang pilit niya na maghintay sa tatlo. Nagising na lamang siya nang niyuyugyog na siya ni Sunny. May dala itong laruan. Ma, pumunta kami mall. Naglaro kami ng basketball sa taas, sumakay sa mga kotse-kotse. Masiglang sabi ng bata. Mabuti naman at nag-enjoy kayo ni tita mo. Nakakain na ba kayo? Iinitin ko yung sabaw. Di na po. Kumain na kami sa labas, tas ang sarap-sarap ng ulam, mama. Sabi ni Tita Bea, lalabas ulit kami sa susunod. Sama ka po, ah. Mukhang nag-enjoy ka nga talaga. Gusto mo pang umulit agad. Mauubos ang budget ng tita mo niyan. Halika na rito. Lilinisan na kita para makatulog na tayong dalawa. Magpapaalam po muna ako kay Tita Bea, mama. Babalik po ako. Napayakap si Flor sa sarili habang hinihintay ang pagbabalik ni Sunny. Naiinggit siya dahil nakakayang ilabas ni Bea ang kanyang anak at nabibilhan pa ng magagandang damit. Kaya niya namang gawin yon kapag nakaipon na. Pero yung pakiramdam na may disposable income sila para magliwaliw sa tuwing gusto niya, yun ang wala kay Flor. Mag-iipon siya ng maraming pera para makapagsimula din ng negosyo. Yun na talaga ang pangarap niya noon pa man. Pagbalik ni Sunny, pinunasan niya ang katawan nito, saka nagpalit ng damit para makapaghanda na sa pagtulog. Naging matiwasay ang mga araw sa poder ni Beatrice. Nakaipon ng sapat na pera si Flor at handa na siyang pag-aralin ng anak sa pasukan. Ang kulang na lang ay pangrenta ng bahay kung sakaling aalis na sila. Ibig bang sabihin nito lilipat kayo na matitirahan? Oo, maninilbihan pa rin ako sa Bea. Ito kasing si Sunny mag-aaral na sa pasukan, kaya kailangan naming tumira sa mas malapit sa school. Gusto mo ba ipasok namin siya sa private school? Mas maganda kapag safe at good quality ang paaralang papasukan ng bata. Ihati din namin siya araw-araw. Wag na, Bea. Alam ko na nag-aalala ka lang para sa amin. Pero mas maganda yung unti-unti kaming nakakabuo ng sarili naming lugar. Hindi pwede yung habang buhay kaming aasa sa tulong niya ni Josh. Kung sa bagay, siguro ayoko lang na malayo kayo sa akin kasi syempre, nasanay ako nandito kayo, lalo na to si Sunny. Niyakap ni Bea ang bata kaya napangiti si Flor habang nagluluto. Kayo ba ni Josh? Kailan niyo balak magkaanak? Dumilim ang mukha ng babae. Hindi siya nito matingnan sa mata. Buti sana kung madali lang magkaanak. Kaso busy kami pareho ni Josh. Yung lalaki focus sa trabaho kaya paano yan? Siguro next year. Susubukan namin ulit. Ipagdadasal ko kayo, Bea. Salamat, Flor. Dumating si Josh dala ang pasalubong mula sa 2 linggong pananatili sa on-site itong tinatrabahuhang pasilidad. Agad nagtatakbo si Sunny para magmano sa lalaki. Inasikaso naman ni Bea ang asawa habang ibinibida ang kanilang ginawang bracelet kanina. Lumamig ang sikmura ni Flor. Siya ang ina ni Sunny pero pakiramdam niya, mas mukha pang magkakapamilya ang tatlo. Inilihis niya ang tingin. Isa rin ito sa mga rason kung ba't atat na atat siyang bumukod. Gusto niyang masolo ang anak ng walang impluwensya ng ibang tao. Yun nga lang, bago pa man makaalis si Flor, inatake ng matinding lagnat si Sunny. Buong araw niyang sinubukan ng pamamaraang alam na mabababa ang temperatura nito. Pero hindi bumubuti ang lagay ng bata. Ipadala na lang natin siya sa ospital. Mabuti na lang at nandito si Josh. Siya yung magdadrive ng kotse. Kunin mo na yung mga gamit niya para makonfine agad si Sunny.
kung ano man maging resulta ng check-up. Nauna si Bea sa pagkarga ng bata, kaya bumalik na siya sa kwarto para maglagay ng damit sa bag. Paglabas niya, wala na ang kotse ni Josh. Wala na rin si Bea at Sunny sa bahay. Tinawagan niya ang numero ng kababata pero hindi ito sumasagot. Umabot pa sa puntong hindi nito maabot ang kanyang koneksyon dahil nakablock na ang number niya. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at nagtanong-tanong kung saan diretsong nagtungo ang sasakyan ni Josh. Tinakbo niya ang daan. Palabas. Hanggang sa wala na siyang mapagtanungan tao dahil gabi na. Nagtawag siya ng tricycle para pumunta sa pinakamalapit na ospital pero pagdating doon, wala raw na admit na bata sa nagdaang oras. Nanginginig ang daliri ni Flor. Tinawagan niya ng paulit-ulit si Beatrice pero gaya kanina, hindi nakakapasok ang tawag. Nakigamit siya ng ibang cellphone para kontakin ang babae. At sa wakas, sinagot siya nito. Hello, who's this? Bea, nasa si Sunny. Sa ospital kayo pumunta. Sino raw, love? Kliyente ba yan? Hindi. Si Flor to nasa tawag. Ibaba mo na yan. Magpalit ka na ng number pagdating natin doon. Lumamig ang sikmura ni Flor dahil sa narinig. Lalo pa nung sumigaw si Sunny sa kabilang linya. Mama, tulong! Sunny, anak, pupuntahan kita. Nasaan kayo ngayon? Ano nakikita mo sa bintana? Magsabi ka! Pag-usisa niya, na hindi na nasagot dahil naputo lang linya. Anong ibig sabihin ng mag-asawang yon? Baka may masama silang binabala kay Sunny. Agad na nag-report sa pulis si Flor, pero lahat sila inabisuhan siyang maghintay at baka babalik pa sina Josh at Bea. Nakaantabay raw sila sa mga susunod na pangyayari, pero hindi niya kayang palipasin ang mga oras nang hindi nakakasama ang anak. May sakit pa ito, baka takot na takot na yun ngayon. Nag-isip siya ng paraan. Sino kaya ang pwede niyang lapitan para agad matunto ng dalawa? Nasayang ang tiwala niya kay Beatrice. Akala pa naman ni Flor, naiintindihan nito ang kanyang paghihirap. Yun pala, naghahanap lang sila ng pagkakataon para kidnapin ang natitirang yaman sa buhay niya. Huminto ang paningin ni Flor sa numero ng lalaki noon pa man niya kinatatakutan. Ilang beses na siyang nagpalit ng numero pero lagi niyang sinisave ang number na to. Iniisip na balang araw baka kailanganin niya ang tulong ng lalaki. At mukhang dumating na nga ang araw na yon. Wala na siyang ibang choice kundi harapin ang ama ni Sunny. Sana lang, mahanap niya agad ito. At sana makinig pa sa kanya si Daniel. Sa malawak na daan papasok sa compound ng mga pantalyon, bagot na naglalakad ang isang lalaki. Malayo ang tingin nito. Nakapamulsa ang isang kamay at may hawak na coat na nakasabit sa kanang balikat. Kauuwi lang ni Daniel Pantalyon mula sa buong araw na paniningil ng utang sa sentro. Sir Daniel, good evening po. Bati ng isang kasambahay. Kumusta si Papa? Nagapunan na ba siya? Hindi raw siya kakain eh. Hanggat di pa kayo nagkakaanak. Umagalpak ng tawa si Daniel. Mamamatay na nga lang, nag-joke pa. Nasaan siya? Kakausapin ko. Ilang saglit pa, nakadungaw na siya sa veranda ng malaking bahay. Habang katabi ang amang nakasalampak sa wheelchair. Baldado man ang binti nito, hindi naman nabawasan ng bilis at lakas ng pagmumura. Nagkulang ka ba ng vitamins tong bata ka pa? Daniel, I showered you with everything you want. Magtapat ka nga. May problema ka ba sa bayag mo kaya hindi ka makabuntis? Ay simple-simple lang na hinihingi ko. Gusto ko na magkaapo. Litanya ng matanda. Pa, naalala niyo ba yung wish ko nung mag-12 anyos ako? Sabi ko noon gusto ko makita si mommy. Pauwi niyo siya para sabay tayong maghapunan. Madali lang yon pero ang ginawa niyo, bumili kayo ng 10 laruan. Kapalit tong hiling ko. You would rather waste money than to lower your pride. Say sorry to her and ask her to come home. Malaki ka na ngayon, ba't inuungkat pa rin yan ha? Sumandal siya sa pader at tinitigan ng ama. Yung time na yon, tinuruan niyo na ako na hindi lahat ng bagay na gusto natin mapapasatin. Gusto ko ng apo, hindi sermon. Anong kinalaman yan dito? Di porket nais niyo. Automatic yun din na masusunod. We can't have all the good things in life, Papa. Mariin siyang tinignan ng matanda bago ito napapikit. Wala ka matatanggap mula sa akin. Ayaw mo magkaanak, edi wala ka rin mamanahin. Madali akong kausap.
Bumungis-ngis si Daniel. Umalis siya sa pagkakasandal at sumulyap sa ama. Alam ko ang laman ng will mo, Papa. Di mo gagawin yan. And I'm sorry kung di kita mabibigyan na apo. Ang totoo niyan, hindi ko alam kung magiging mabuting tatay ba ako. Immature fool! Umismid lang ito sabay irap. Ayoko magayos sa inyo, Papa. Pasensya na pero itong buhay na sinimulan niyo, hindi akma sa pagpapalaki ng mga bata. I don't want my children wearing a target mark on their head. Marami tayong kaaway dahil sa negosyo niyo. Hindi pa ba sabat ang pinagdaanan ko para makinig kayo? Hindi makaimik ang kanyang ama. Saka lang ito nagsalita nung paalis na si Daniel. Son, I did my best. Alam ko mahirap paniwalaan pero inalagaan kita sa paraang alam ko. Umiling na lang si Daniel. Ilang minuto siyang umupo sa sala bago nagpa siyang umakyat na sa silid. Sir, may naghahanap po sa inyo, nasa labas umiiyak. Takutin niyo. Oras na ng pahinga ko ngayon pa sila nang iistorbo. Wala pong balak umalis si ma'am Babae? Ano raw pangalan? Florence Hernandez po. Natigilan siya sa narinig. Pinagmasdan niya ang mukha ng katulong at inasahan na nabulol lang ito sa pangalang binanggit. Nung bigkasin nito muli ang pangalan, kusang kumilos sa mga paa ni Daniel at dali-daling tinunga ang gate ng compound. Sir, ang utos niyo po takutin si ma'am, di ba? Atras! Papasukin na babaeng yan. Mag-usap kami sa opisina. Bumukas ang gate at nasinaga ng buwan ang mukha ni Flor. Inakala ni Daniel na hindi niya ito makikilala sa susunod nilang pagkikita. Pero napakadaling alalahanin ng hulma ng mga mata at labi ng babae. Umalis ito dahil hindi na raw makayanan ng kanyang ugali. Hinayaan niya si Flor sa pag-aakalang nag-iinarti lang ito. Pero hindi na muling nagpakita ang dalaga. Kung gaano ito kabilis dumating sa buhay niya, ganun din kabilis ang pag-alis. Daniel, kailangan ko ng tulong mo. Sumandal sa gate at pumustura ang lalaki. Almost 9 years bago mo ako naalala, Flor. Ano sadya mo? Nangako ako, Daniel, na kahit ano sasabihin ko, totoo. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng tulong mo. May kumidnap sa anak natin. Kailangan ko ng tauhan mo para matuntun sila agad. Nabura ang kanyang ngiti. Kahit simpleng paghinga nakalimutan niyang gawin ng ilang segundo. Ano ka mo, Flor? Anak ko? Daniel, nagkaanak tayo nun kaya ako umalis. Malaki na siya, sana yung pangalan ng anak natin. Kumapit siya sa rehas ng gate at mariing tiningnan ang mukha ng babae. Get inside. Hating gabi na, Flor. Kapag nalaman ko na niloloko mo ako, baka ano pa magawa ko sa'yo. Nangako akong totoo yung sinasabi ko. Totoo, ipapakita ko yung picture niya, kamukhang-kamukha ni Sunny yung mommy mo. Nagmamadali ang hakbang niya papasok ng bahay. Kahit ang kuryosong tingin ng kanyang ama mula sa veranda, hindi niya napansin. Ngayon nang sila ulit nagkita, ng babaeng unang sineryoso noon, at una rin itong sinabi ay may anak sila. Hindi pa niya nakakalimutan ng rason kung ba't sila nagkakilala dati. Informant ito ng mga pulis at siya ang target ng investigasyon. Hindi kaya parte na naman ito na isang setup at si Flor ang ginamit para hulihin siya? Kung ganon, wala nang dahilan para palabasin pa ng compound ang babaeng to. Mapatunayan niya lang na ginagamit siya nito ulit, parurusahan niya si Florence. Hindi naman mapalagay si Flor sa kakaibang tingin ni Daniel. Nariyan ang pangamba at pagdududa, pero may kinang din sa mga mata nito na naglalaman ng tuwa. Hindi niya ito pinansin at mas piniling ilabas sa mga litrato ng anak. Heto ang anak natin, Daniel. Nagbago ang timpla ng mukha nito. Nabalot ng pagkabigo ang lalaki, kaya agad siyang nagpaliwanag. Alam ko wala kang balak magkaanak. Ako ang sumira sa kasunduan natin kasi nabuntis ako. Nakaligtaan kong inumin yung pills tapos nag-positive ang pregnancy test. Nakaya ko naman palakihin ng mag-isa si Sunny Ngayon lang ako humingi ng tulong. Napatiimbagang si Daniel. Kesyo ayoko manugusto. Karapatan ko malaman kung nagdadalang tao ka ba o hindi. Flor, lalo pat dugot laman ko rin ang pinagbuntis mo. Nasaan siya? Paano siya nalagay sa panganib? Isinalaysay niya ang nangyari. Nariyang tumayo si Daniel para uminom ng tubig at namewang sa gitna ng opisina. Hindi man lang nabawasan ang apil nito. Nariyan pa rin ang marahan nitong galaw at seryosong mga mata.
Iyon ay ilan lang sa mga dahilan kung bakit mabilis siyang bumigay sa palad ni Daniel dati. Buti na lang at mukhang hindi pa ito kasal. Walang suot na singsing. Wala ring babae na sumugod kay Flor. Hahanap ako ng paraan para malaman ko ano sadya ng mag-asawang yan. Kakausapin ko rin yung mga tao ko para hanapin sila. You can leave. Iiwan mo na lang yung picture ni Sunny. Hindi, tutulong ako sa paghahanap. Sasamahan ko yung mga tauhan mo. Baka kasi matakot si Sunny sa kanila eh. Tumigil si Daniel. Tiningnan siya ng masama. Hindi naman alam ni Flor kung anong gusto nito ipahiwatig kaya umiling siya. May sarili akong pera. Hindi ako mahikisakay sa kotse niyo. It's not about that. Flor, wala kang karapatan para utusan ako. Ginagawa ko to kasi ang sabi mo anak ko si Sunny. Kapag nabawi mo siya, hindi kayo makakaalis hanggat di pa kami nagsasagawa ng DNA test. Daniel, anak mo nga kasi siya. Hindi ako maniniwala sa sabi-sabi mo lang. Maybe she's my daughter. Pero paano naman kung di pala? Ginamit mo na ako dati. Kaya hindi malayong may pinaplano ka rin ngayon. Susunod ka sa anong gusto kong mangyari. Natuod si Flor sa inuupo ang silya. Pinagmasdan niya ang marahas na ekspresyon ni Daniel. Basta mahanap mo siya. Baka napano na si Sunny. Hindi yun nakakatulog nang wala ako sa tabi niya. Umalis ng silid ang lalaki. Naiwan siyang tulala sa kawalan. Pinagsiklop niya ang mga palad at walang ibang magawa kundi magdasal na sana nasa maayos na kalagayan ng anak. Pinalipas si Daniel ang buong gabi at hindi pinaalis si Flor. Kung totoo nga ang sinabi nito, baka hindi makapaghintay ang babae. May chance ang lalabas ito para maghanap kahit walang lead na sinusundan. Sino pinapahanap mo, Daniel? Tanong ng kanyang ama nung pagulungin nito ang wheelchair sa sala. Good news pa. Mukhang nagkatotoo yung gusto mo. May apo ka na. Napayuko si Flor na kanina alertong-alerto sa pakikinig ng kanyang utos. Agad na namukhaan ng matanda yung babae. Teka, ito yung asset ng pulis natin, di ba? Muntik na tayo makulong dahil sa kanya. Ang sabi ng mga pulis, clear na po si Daniel. At talagang nangangatwiran ka pa? Ikaw ang rason kung ba't kinailangan ko ipasara ang pasugalan namin. Sunod ka ng sunod kay Daniel. Talagang nagpabuntis ka pa sa kanya? Ha? Anong ginamit mo? Peking DNA result? O baka naman nilasing mo yung anak ko? Tumayo siya upang abutin ang braso ni Flor. Tara na, pumunta tayo sa bahay ng Beatrice at Josh. Gusto kong makita kung saan kayo nakatira ni Sunny noong mga nagdaang buwan. Pinunasan ni Flor ang pisngi at tumango. Hindi tuloy mapakali si Daniel nung makita ang luhas sa mga mata nito. Daniel, nagpapakatonto ka na naman sa babaeng yan. Di ka na natuto. Napahilot siya sa batok. Pa, bakante ang bahay natin sa probinsya. Baka gusto mo doon tumira? Binabantaan mo ako? Oo. Kung insultuhin niyo si Flor, alalahanin niyo siya ang ina ng anak ko. Para niyo na rin binastos ang sarili niyong apo. Hindi nakalunok ang kanyang ama. Umiling siya sa direksyon nito bago umalis. Mukhang galit ang papa mo, Daniel. Anong gusto mong gawin ko? Wala, sinasabi ko lang. Lumingon siya at inayos ang umusling strap ng bestidang suot ni Flor. Alalahanin mo yung sarili mo. Mukhang di ka pa nagsuklay. Kapag nakita ka ni Sunny sa ganitong kalagayan, baka kung anong isipin niya sa akin. Magugustuhan ka ng anak natin, Daniel. Mabait siya gaya mo. Huwag mo nga ako inuuto, Flor. Inilihis niya ang muka at ngumiti. Maniningil ako pagkatapos ito. Di mo na kailangan paikutin ang ulo ko. Tumango ang babae. Umayos ito sa paglalakad. Hindi pa rin makumpirme si Daniel sa sinabi ng kanyang ama kanina. Kaya tinawag niya ito ulit. Flor, huwag mo intindihin si Papa. Tinakot ko siya kaya pinasara niya ang pasugalan namin. Wala siyang kasalanan doon. Pati ikaw. Alam ko. Noon pa man sabi mo na ayaw mo sa gulo. Gusto mo ng payapang buhay. Nalulungkot na ako kasi hanggang ngayon ganun pa rin ang papa mo. Sa palagay ko, kapag nakita niya si Sunny, magbabago ang isip niya. Sigurado ka, Daniel? Iniwas niya ang tingin at inalalayan si Flor, papasok ng sasakyan. Umupo siya sa tabi nito. Ituro mo sa driver ang daan. Nakapikit si Daniel at umidlip sa biyahe. Naramdaman niya ang paglapit ni Flor para saluhin ang kanyang ulo gamit ang balikat. Pinanood niya ito na ilang sandali bago bumuntong hininga. Kung di pa nakidnap si Sunny,
Siguro, wala ka pa ring balak ipaalam sa akin na nag-anak tayo, ano? Ako ang mas may karapatan sa kanya. Isa pa magulo ang buhay mo. Marami ka pang kalaban. Baka madamay ang anak natin. Napaismit siya sa sinabi nito. Sino bang nilapitan mo ngayon? Sa huli, may silbi pa rin ako para kay Sunny. Sana nung una pa lang, di mo na siya tinago sa akin. Aminado ka na bang anak mo nga siya? Hindi mo na ba kailangan ng DNA test? Sinusubukan lang kita nun. Kamukhang kamukha siya ni Mama. Kahit si Papa makukonsensya oras na makita ang batang yan. Tumango si Flor at ngumiti. Tulog ka na ulit. Maraming salamat, Daniel. May kung ano sa babaeng ito na sigurado siyang hindi maganda. Baka may pinaplano din ito na hindi niya alam. Hindi na siya magugulat dahil kahit noon pa man isahan na siya nito. Laking probinsya man si Flor, may pagkamadiskarte ito na angkop sa mga taga-syudad. Malaki lang talaga ang tiwala ng babae sa kababata, kung kaya ngayon ito ang naloko. Hindi siya magpapalamang. Dapat maging handa rin si Daniel sa kung anumang maisipan nitong gawin oras na mabawi si Sunny. Pagdating sa bahay ni Beatrice, naghalughog ang mga tauhang dala ni Daniel. Tumulong din si Flor sa pag-asang sana'y matagpuan din niya ang mga importanteng bagay na magtuturo sa anak. Sir, di ba't pasara na tong kumpanyang to? Ang ID ni Josh, nakaimprenta doon. Yung picture ng lalaki, oh. Tignan mo. Valid hanggang ngayon. Sabi ng isang lalaki. Mukhang sangkot sa illegal na gawain ng mag-asawang yan, ha. Gumagamit sila ng front para makalusot sa mga inspeksyon. Kahit itong bahay, di ako naniniwala na dito talaga sila nakatira. Dumukwang si Daniel at pinagmasdan ng card. May alam ka ba, Flor? Ang sabi nagkaroon daw ng promotion si Josh, kaya kailangan magpabalik-balik dito sa site kung saan siya naka-assign. Kinalikot ni Flor ang cellphone at tinawagan muli ang number ni Bea. Himala itong sumagot. Mama! Sunny? Sunny, nasan ka? Sabihin mo kay Mama kung ano nakikita mo. Sigaw niya, sabay loudspeak ng tawag. Inirecord niya rin ito para ibigay sa mga pulis. Huwag mo nang hanapin ang anak mo, Flor. Kaya kong palakihin si Sunny sa di hamak na mas magandang buhay kaysa sa kung anong kaya ng bulsa mo. Bea, walang hiya ka. Ano ba ginawa ko sa'yo? Balik mo yung anak ko! Maingay na bumuntong hininga ang babae. May kakayahan ka pang mga anak, di ba? Ibigay mo na lang sa akin si Sunny. Matagal ko nang gustong magkaanak, Flor. Siya ang bata sa panaginip ko. Unang kita ko pa lang sa kanya parang may lukso ng dugo. Delusyon yung nararamdaman mo. Hindi lukso ng dugo. Inaangkin mo yung anak ko. Hindi ka kailanman kikilalanin ni Sunny bilang mama. Ngayon hindi pa. Pero paglaki ng batang ito, wala na siyang ibang choice kundi tanggapin ako bilang bago niyang mommy. Tumawag lang ako para bigyan ka ng huling balita. Magpaalam ka na, Flor. Huwag ka nang umasa na makikita mo pa siya ulit. Namatay ang linya. Hindi niya man lang narinig ng huling beses ang pagtawag ng anak. Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Nabalot ng galit ang kanyang katawan. Kung dati may pagkalito sa kanyang sistema, ngayon na puno na lang ng puot. Kinuha ni Daniel ang telepono mula sa kanya at walang imik na umalis ng bahay. Mabilis siyang sumunod. Lalong kinakabahan si Flor. Baka naisip ng lalaki na pabaya siyang ina dahil nakidnap si Sunny. Pero hindi naman niya intensyon na manakaw ang bata. May sakit ito. Nag-aalala siya. Siguro naman hindi niya kasalanan na nagtiwala siya sa kaibigan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Wala pang update ang private investigator na tinawagan ko. Matatagalan ang paghahanap kay Sunny. Maghihintay ako. Lumipas ang ikalawang araw. Nagkaroon ng isang hindi pangkaraniwang bisita si Flor. Sa bahay siya ni Beatrice natulog. Umaasang may bumalik sa kanila. At sa kanya, kukumprontahin kaso wala. Wala na siyang paki sa estado ng bahay. Nariyan pa nga kumuha siya ng maso para gibain ng ilang silid sa loob. Kapag hindi siya makatulog, sa pag-aalala. Kaya na naman? Bungad niya sa dalawang lalaki sa gate. Naalala mo pa siguro kami, Flor. Mabuti yan at di tayo nagkakalituhan. Sabi na Inspector Chavez na agad sinigundahan ni SPO2 Jim Rosales.
Narinig namin na nawawala ang anak mo. Baka may maitulong kami bilang pasasalamat sa ginawa mo para sa amin dati. Nakahinga siya ng maluwag. Pasok kayo. Malalim ang pinanggalingan ng dalawang ito sa kanyang alaala. Kinailangan ni Flor ng pera. Kinumbinsi naman siya ng dalawang itong magsuot ng wire. Lumapit kay Daniel at alamin ang iilang detalye patungkol sa family business nito. Server siya sa isang club. Hindi mahirap para kay Flor na lumapit sa customer, lalo na kapag magsiserve ng drinks. Hindi na lang inasahan na magiging interesado si Daniel sa kanya, matapos niyang sadyain na magkamali na magbigay ng order dito para makaulit ng pagdikit sa kanilang mesa. Walang nakuhang impormasyon ng dalawa sa mahabang panahon na pagsiserve niya kay Daniel. Nung tanggalan na siya nito ng wire, saka naman nakita ng binata ang pakikipag-usap niya sa dalawang pulis. Agad nitong naintindihan ang kanyang pakay. Dulot ng pagkakonsensya sa nangyari, kinumbinsi siya ni Daniel na magtrabaho dito. At ginamit yun ng binata para takutin ng ama na isara ang pasugalang pagmamay-ari sa syudad. Handa siyang ibigay sa lalaki ang lahat. Huwag lang ito magalit sa kanya, kaya kahit ang kanyang pagkababae, binigay niya rito bilang tanda ng katapatan. Walang nakuhang mali ang mga pulis laban kay Daniel, pero narinig niya ang karahasan sa pamilya nito. Takot siyang magkaroon ng atraso sa lalaki, kaya pinasya niyang tulungan ito sa paraang alam niya. Nagbunga ang kanilang pagsasama, kaya nariyan si Sunny. Alam namin na mahal mo ang batang yan. Ayon sa source namin, si Daniel agad ang nilapitan mo at hindi kami ni Jim. Ganito na lang. May isa lang kami request bilang kapalit ng pagtulong namin. Sabi ni Chavez. Kung hihingi kayo ng kapalit, hindi na pagtulong ang tawag doon. Nakikipag-transact kayo sa akin, palitan ng benepisyo. Wala nang libre sa panahon ngayon, Flor. Tatanggi ka ba? Pagsapaw ni Jim. Napalunok siya. Kung ang kapalit na hinihingi nyo, magsuot ulit ako ng wire upang makakuha ng impormasyon kay Daniel, wag na lang. Wala kami intensyon na pahirapan ang buhay mo. Gusto lang namin malaman kung ano-ano ang illegal na kinasasangkutang gawain ng Daniel na yon. Tumayo si Chavez mula sa sofa at inilibot ang tingin sa paligid. Ang daming sira nitong bahay mo. Di kaya ito rin ang rason kung ba't basta-basta na lang sumama yung anak mo sa ibang tao. Kahit ako ayoko magtagal dito eh. Nagkalat ang mga basag na gamit. Lumamig ang puso ni Flor. Umaasa pa naman siya na may maitutulong nga talaga ang dalawang ito. Pero mukhang huhusgahan at gagamitin lang siya. Kapag may narinig na lugar sina Jim na related kay Daniel, agad silang nagmamanman hanggang sa magsagawa ng raid. Yun ang balak nilang gawin noon at mukhang uulit sila ngayon. Di nyo na kailangang kumbinsihin. Wala kayong makukuha laban kay Daniel. Sinabi ko na noon pa man, di siya gaya ng papa niya. Mabait na tao siya. Nag-iwas ng tingin si Flor na makita ang pag-ismid ni Jim. Bahala kayo. Huwag na kayong bumalik dito. May naghahanap na kay Sunny. Ang bunga, hindi nalalayo ang hulog sa mismong puno. Magama sila, kaya kung anong kahayupan ang nananalaytay sa tatay, ganun din sa anak. Naalala mo pa ba si Avanita Pantaleon? Nagpakamatay siya noong 18th birthday mismo ni Daniel. Hindi niya nakayanan na mag-ama. Mag-iwan ako ng numero sa'yo, Flor. Oras sa magbago ang isip mo, tawagan mo lang kami. Pinagmasdan niya ang pag-alis ng dalawa at napapikit na lamang sa sofa. Pagod na ang katawan ni Flor, pero hindi naman siya pinatatahimik ng kanyang isip. Ano sadya ng dalawang yun dito? Tanong ng isang pamilyar na boses mula sa pinto. Daniel, ba't ka nandito? Napabangon siya sa gulat. May mga tauhan ako nagmamanman dito sa bahay na to. Just in case bumalik nga yun sila Beatrice at magkaharap kayo. Well, ibang tao lang naman na nakita ko. Buti na lang, tinimbrihan nila ako agad para puntahan ka. Kaalis lang nila. Oo nga, at di ka pwedeng magpanggap na nakalimot. Anong pinag-usapan niyo? Inalok nila ako ng tulong sa paghahanap kay Sunny. Hindi to nagsalita at nagangat lang ng kilay. Agad naman siyang nagpaliwanag. Gusto nila makahanap ng dumi laban sa'yo. Bala ka talaga nila ipakulong eh. Tumanggi naman agad ako.
Di mo kailangan magtawag ng kung sino-sino. Ako ang hahanap kay Sunny. Lolokohin ka lang ng mga yan para makuha ulit ang pakay nila. Tumayo na ito at mukhang aalis na. Sumunod si Flor at inabot ang kamay nito. May impormasyon na ba? Ano sinabi ng investigador, Daniel? Bukas mo malalaman. Kung ganun doon na ako matutulog sa inyo, kukunin ko na lang yung bag ko. Nagmamadali siya para hindi mainip ang binata. Ilang saglit lula na sila ng kotse nito. Malamig pa rin ang pakikitungo ni Daniel sa kanya. Mukhang hindi ito naniniwala sa paliwanag niya. Iniisip siguro nito, magtataksil pa rin siya. Napahilot na lang ng kanyang sentido si Flor. Tumingin siya sa labas at nakita ang refleksyon sa salamin at nakita niyang nangangayayat na muka. Namimiss niya na rin si Sunny. Kinabukasan maagang bumaba ng bahay si Daniel. Nakasuot ito ng simpleng polo at faded na pantalon. Nakasunod si Flor sa kanyang likod. Anong balita? Your best friend married the drug dealer. Yung mga panahong matagal nawawala si Josh. May mga transaksyon siya sa malayo, kaya hindi niyo mahagilap. Nagpalit siya na apelido para hindi matunton. At yung mukha niya sa ID, di yun totoo. Nagsusot siya ng prosthetics para magmukha matanda. He's a wanted person. Natutop ni Flor ang bibig. Kahit si Daniel, nag-aalala na rin para kay Sunny. May alam ka ba kung ba't nila kinuha si Sunny? Pwede naman silang kumuha ng ibang bata dyan. Sinadya pa talaga yung anak natin. Pero sandali. Sa pagkakaalam ko, nahihirapan sila mag-aanak ni Josh. Sinabi niya rin susubukan nila next year. Sumakay sila ng sasakyan. Pinuntahan ang lugar na tinuro ng impormante. Tinanggap ni Daniel ang isang baril at sinuksok sa tagiliran. Namutla ang mukha ni Flor. May mangyayari bang masama? Ba't ka nagdadala niyan? Ihanda mo yung number ni Chavez sa gym. Kapag nahuli nila yung Josh na yun, makakalimutan na nila ako. Naghanap ang babae ng sandata sa harap at mayuming ibinulsa ang isang pocket knife. Naglalaban ang isip at puso ni Daniel. Ayaw niyang masaktan si Flor, pero kung siguridad na nito ang pinag-uusapan, mainam ngang may panlaban ng babae kaysa wala. Pagdating sa isang liblib na lugar, agad na bumaba si Daniel at inalalayan ang katabi. Sumenya siya sa mga tauhan na i-secure ang area bago sumunod sa yapak ng mga ito. Mahigpit naman ang hawak ng babae sa kanyang braso. Halos ayaw siya nitong pakawalan. Mababawi natin si Sunny, huwag kang mag-alala. Makakatikim sa akin yang si Beatrice. Tiniis ko yung kayabangan niya. Akala ko bukal sa puso niya yung pagtulong. Yun pala gusto niya lang angkinin yung anak ko. Ngayon naintindihan mo na. Kahit gaano pa kayo katagal magkakilala, kung halangang bituka na isang tao, talagang tatablahin ka pagdating ng oras. Nakaismid na saad ni Daniel. Ilang saglit pa silang naglakad bago bumalot sa buong kagubatan ang sunod-sunod na putok ng isang baril. Ang lahat ay yumuko para hindi matamaan ng ligaw na bala pero si Flor. Dali-daling tumakbo sa pinanggagalingan ng tunog. Sir, nandito. Sigaw ng isang lalaki. Sumunod si Daniel kay Flor at buong lakas na tumakbo para mahabol ang babae. Hindi niya ito nasundan dahil sa mabilis na pangyayari. Hinablot siya ng dalawang kalalakihan at nag-umpisa sila magpakawala ng magkabilang suntok. Bumigat ang paghinga ni Daniel. Delikado ang kanyang mag-ina. Para masiguradong walang banta sa buhay, kailangang ubusin niya ang bawat isa sa mga tauhan ni Beatrice at Josh. Wala siyang ititirang buhay na kalaban sa lupang ito. Nagunat siya ng balikat, nagpakawala ng malalakas na suntok. Agad niyong sinundan ng sipa at tadyak hanggang sa babali ang leeg ng isa sa mga lalaki. Naiwan itong paralisado, kaya inundayan niya agad ang sunod na kalaban. Sa kabila ng yon, isa lamang ang kanyang nasa isipan. Sana ligtas ang kanyang mag-ina. Pigil ang hininga ni Flor habang pilit na inaaninagandaan palabas ng kagubatan. Duda niya, nasa dulo lang ang bahay na pinagtataguan na Beatrice. Hindi siya papayag na makatakas ito dala si Sunny bago pa man sila makalapit. Isang bala ang dumaplis sa kanyang pisngi. Hindi niya pinansin ang sakit at agad na lumundag papunta sa direksyon ng kalaban. Hinugot niya ang patalim sa lalagyan at sunod-sunod na sinaksak ang balikat ng lalaki.
Hindi na tuloy nito kayang iangat ang baril na dala. Nandito siya, yung babae nandito. Bumuelo si Flor at tinadyakan ng bunganga nito. Kapag nag-ingay ka, babalikan kita. Para gilitan ko yung leeg mo. Naintindihan mo? Nanginginig itong tumango. Umalis siya at halos pagapang na nagpatuloy para hindi matamaan ng ligaw na bala. Inisa-isa niya ang mga taong hindi namumukaan. Walang ibang training si Flor kundi ang liksi ng katawang sinanay sa mabibigat na gawain sa probinsya at determinasyong makita muli ang anak. Kapag nakapiling niya na ulit si Sunny, hindi niya na ito ipagkakatiwala sa kung sino-sino. Itatago niya ito mula sa lahat. Nasilayan ni Flor ang isang maliit na konkretong bahay. Nakasara ang lahat ng entrance at exit nito, maging ang mga bintana. Umikot siya ng pwesto hanggang sa malapitan ng bantay ng tahanan. Sinakal niya ito mula sa likod at inambahan ng kutsilyo sa leeg. Nasaan si Josh? Nasa gubat. Sinamahan niya yung iba para tignan kung sino yung sumugod. Napapalunok na saad ng lalaki. Sabihin mo, hinahanap ni Josh si Bea. Isang maling salita lang. May kalalagyan ka. Pagkatapos inutusan niya itong kumatok sa pinto. Sige. Umagos ang dugo mula sa maliit na sugat sa leeg nito. Kaya mas lalong nataranta ang lalaki. Ma'am Bea, handa na po ang kotse, tara na po. Nagkaroon ng ilang kaluskos mula sa pinto. Pumiglas ang lalaki sa braso ni Flor, kaya hindi siya nagpakampante. Itinarak na ang kutsilyong hawak sa leeg nito. Kapag nanlaban yon, at nasa labas na rin si Bea, magiging dalawa ang haharapin niya, kaya mas maiging mawala na lang ito. Sumilip ang mukha ng babae. Napasinghap ito sabay sara ng pinto. Agad na sinunggaban ni Flor ang maliit na siwang. Nagawa niyang isuot ang kalahati ng katawan kaya hindi siya nagpatumpik-tumpik pa. Iwinasiwas niya ang kutsilyo kay Bea hanggang sa maabot niya ang mukha nito. Flor, ano ba? Si Sunny na nga lang hinihingi kong kapalit sa lahat na naging tulong ko sa'yo. Ba't pinagkakait mo ba siya sa akin? Anak ko si Sunny, Beatrice. Hindi siya aso na ipapamigay lang. Mama, gusto ko nang lumabas. Sigaw ng bata sa loob ng isang silid. Bawal kang lumabas yan hanggat di mo ako tinatawag na mommy. Hiyaw ni Bea habang tinutulak pa rin ang pinto. Gutom na po ako. Gusto ko na po magwiwi. Palabasin niya na ako. May nanan na itong sugat ko. Nahabag si Flor sa narinig. Binuhos niya ang buong lakas sa pinto at inuntog si Bea sa mismong pader ng bahay. Anong ginawa mo sa anak ko, Bea, ha? Pwede ka naman mag-adapt ng iba dyan, di ba? Ang sabi mo susubukan niyo ni Josh mag-anak, kaya para saan pa itong ginagawa niyo? Hindi mo naintindihan. Sira na ang matres ko. Noon pa man pumasok ako bilang prosti sa isang club. Kala ko raraspahin lang yun pala kinuha nila lahat para lang hindi kami mabuntis at may seguridad ang mga high-end nilang customer. Or maawa ka. Inilak ni Flor ang pinto bago kinuha ang kutsilyong nahulog sa sahig. Tinangka ni Bea naman laban, pero dulot ng labis na galit. Wala na ito nagawa kundi takpan ng parte ng katawan na naaabot ng palad. Binusalan niya ang bibig nito bago nagsimulang paghiwa-hiwain ang balat ng babae. Naligo sa sariling dugo si Beatrice. Nagsasali ng malalim at maninipis na hiwa sa balat nito mula ulo hanggang paa. Hindi na kontento si Flor. Kumuha pa ng asin at suka sa kusina ng bahay. Hindi lang yan. Ang gagawin ko sa iyo, Bea, kapag ginago mo pa kami. Hindi dahilan ng kapabayaan mo para gaguhin ako, Bea. Pinagkatiwalaan kita kasi akala ko mabuti kang tao. Sigaw niya dito. Nangisay ito sa matinding sakit. Hindi siya tumigil hanggang umusli ang busal ni Bea dahil sa pinaghalong uhog at luha. Ipapapulis kita! Tinrato mo akong parang hayop, Flor! Ngumiti lamang siya bago dinuraan nito sa muka. May iba't ibang klase ng tao sa mundo. Nagkamali ka lang ng binangga. Ilang ulit ka nabigyan ng pagkakataon para ibalik ang anak ko. Pero hindi mo ginawa. Kaya heto, lunukin mo yung galit ko. Hindi ka ganito! Mabait ka, Flor! Hindi ako santa. Siguro hindi mo pa kilala ang ama ni Sunny. Kaya sasabihin ko sa'yo kung sino siya. Kinanti mo lang naman ang nag-iisang anak ni Daniel Pantaleon. Bumaha ang masaganang luha sa pisngi ni Bea. Si Josh, Flor, wala siyang kasalanan. Sabihin mo kay Daniel, hindi sila magkakakompetensya. Kasalanan ko ang lahat.
Hinayaan ka niya na maging magkasabot kayo? Nasa na susi? Kapag sinabi mo, baka mapilit ko si Daniel na pakawalan si Josh. Tinuro nito ang lalagyan, kaya agad niya itong hinanap. Gumagapang si Bea papunta sa pinto pero hindi niya ito pinansin. Binuksan niya ang silid. Nakita ang kalunos-lunos na sinapit ni Sunny. May paso sa magkabilang braso ang bata. Namayat ito ng husto at napapatalon pa sa bawat ingay na naririnig. Gumapang ito papunta sa kanya. Mama! Sunny anak! Niyakap niya ito. Pilit niyang iniiwasan ang sugat ng bata pero napakarami. Hindi mabilang. Namumutok pa ang nana dahil nilalangaw ito. Humihikbi siya habang naghahanap ng pantakip sa mata ni Sunny. Itinali niya ang necktie sa ulo nito bago pinulot ang kutsilyo. Binuhat ang anak at dali-daling hinabol ang paika-ikang si Bea. Sunny, magtakip ka ng tenga. Wag na wag kang sisilip. Opo, mama. Nilingon siya ni Bea. Agad itong gumawa nung makita ang hawak niyang patalim. Flor, tama na! Flor! Hindi siya nakinig. Tinadyakan niya ito ng malakas. Diretsang tinarak sa dibdib ang kutsilyong hawak. Sinaksak niya ito na makailang beses. Tumigil lang siya na makaramdam ng kirot sa palad. Ibig sabihin, nahiwa niya ang sarili dahil sa pagkausdi ng kutsilyo. Inayos niya ang pagkakahawak kay Sunny. Nagtatakip pa rin to ng tenga at kumakanta pa ng pambatang tugtugin. Naglakad siya ng ilang metro hanggang sa makasalubong ang sugatang si Daniel. May tama ito ng bala sa tagiliran, pero determinado pa rin kung maglakad papalapit sa kanya. Inabot niya ang kamay ni Sunny sa tinanggal ang takip nito sa mata. Si Papa mo, anak. Dahan-dahang bumaba ang bata upang abutin ang braso ni Daniel. Ilang segundong naging tahimik ang lalaki bago inabot ang kanilang kamay. Umuwi na tayo sa bahay. Naghihintay si Papa sa pagdating natin. Daniel, may naiwan ako. Sumanya siya dito sa dalawa. Bilang paalala na may napatay siya sa likuran. Sumulyap ang lalaki kay Sunny bago nagibit balikat. Pangit ang bahay na yan. Kaya susunugin na lang daw ng mga kapitbahay. Payag ka ba doon, Sunny? Opo. Ngumiti ang bata sa kabila ng nagbabalat na labi. Di nila ako pinapakain kapag hinahanap ko si Mama. Ayaw nila ako palabasin ng kwarto kung di ko sila tatawagin na Mami at Daddy. Ayaw mo sila maging Mami at Daddy? Opo, Mama. Nananakit po sila. Pinapalo nila ako. Huminga ng malalim si Daniel. Inabot ang tela sa kamay niya. Tinakpan nito muli ang mata ni Sunny. Dadaan tayo ng gubat. Maraming mga hayop sa paligid, kaya baka matakot ka. Isusuot mo to. Hanggang sa tanggalin ni Mama mo, okay? Okay po, Papa. Kalmado ang pusong nilisan nila ang lugar. Ang buong atensyon ngayon ni Flor, nasa pagpapabuti ng anak niya. Gusto niyang bumalik sa dati ang katawan nito. Hindi naman maialis si Daniel ang mga mata sa kanilang mag-ina. Mukhang hindi niya pwedeng itakas si Sunny sa mga susunod na araw dahil lagi ito nakamasid. Gusto niya sana na huling sulyap na ito sa kabanata ng buhay nila kung merong karahasang mangyayari. Ayaw niyang dumagdag sa mga problema ng lalaki. Isa pa, nabanggit na ni Daniel noon na ayaw nitong magkaanak. Hindi niya ipipilit ang presensya nila mag-ina sa buhay na nakasanayan ng lalaking ito. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa compound ng mga pantalyon. May dumagdag kasing bata na nakikipaghabulan sa mga tauhan. Kahit si Daniel hindi sanay sa ingay, pinagbibigyan lang ang kakulitan ng anak. Papa, dumating na pala kayo. Ang pasalubong kong Barbie, Papa. Napangiti siya, tinaas ang box na dala, at ibinida sa mag-inang nakamasid ang kanyang binili. Agad na humagikik si Sunny. Napatakip pa ito ng pisngi habang kumukurap sa kanya. Thank you, Papa! Pumasok siya sa bahay upang puntahan ng dalawa. Sinalubong siya ng kanyang ama na panay sulyap sa ikalawang palapag ng bahay. Pa, nakausap niya na ba si Sunny? Maghihintay pa rin kayo ng DNA test. Shut up! Baka marinig yan ni Sunny. Isipin niya hindi ko sila tanggap na apo ko. Gusto mo isama ka tapakyat? Baka payagan ka ni Flor na makalapit sa bata kung magkasama tayo. Talaga? Tara, itulak mo tong wheelchair ko. Bilis! Excited na itong inikot ang Celia. Sumunod si Daniel. Pagkarating sa ikalawang palapag ng bahay, agad na yumakap sa kanya si Sunny.
Papa, na-miss po kita. Ako rin, Sunny. Kumain na ba kayo ng mama mo? Di pa, nihintay ka namin. Galit po siya sa'yo, Papa. Sama po niya makatingin eh. Sumulyap ang bata sa matandang nasa harap. Hindi pa ba kayo nagkakausap nitong lolo mo? Lumapit ang matanda kay Flor at nakiusap. Iha, pasensya na kung may nasabi man ako hindi maganda. Inaalala ko lang din si Daniel. Alam ko ang nangyari sa pagitan niyo noon. Hindi umimik si Flor. Sumenyas lang ito kay Sunny na lumapit sa lolo. Agad nagmano ang bata sa kanyang ama. Kamusta po kayo, lolo? Ay, ang bait-bait mong bata. Halika rito. May lupa ako sa sentro, ipapangalan ko sa'yo. May kotse ka na ba? Natawa si Daniel habang papalapit kay Flor. Paano ba yan? Napamahal na si Sunny sa amin ni Papa. Isasama mo pa rin ba siya sa pag-alis mo? Anak ko siya, Daniel. Ako ang masusunod ko ano mas nakabubuti para sa anak ko. Lumamig ang kanyang sikmura sa narinig. Sa kabila ng lahat, ilalayo mo pa rin siya sa akin. Kailan ko ba sinabing aalis kami? Hindi mo nga in-announce. Pero yung mga damit niyo nasa bag pa rin. Ano ibig sabihin nun? Namewang siya sa tabi ng babae. Talaga bang sa guest room mo kami permanenteng patutuluyan ni Sunny? Nagawa pa nitong umuso sa kawalan. Inaayos pa ang master's bedroom. Doon tayo maglalagay. Yung kwarto ni Sunny babaguhin ang interior nun. Gusto ko matuwa siya sa design. Hindi makatingin sa kanya si Flor. May bahid ng pangamba sa mukha nito. Okay, kung yan ang gusto mo. Hanggang ngayon ba wala ka pa rin bilib sa akin? Anong pinagsasabi mo? Lumingon si Daniel at nakitang bumaba ang ama sa tulong ni Sunny at ay isang katulong. Sila na lang ang naiwan sa tanggapan sa ikalawang palapag. Agad niyang ginamit ang pagkakataon para kumprontahin si Flor. Magtapat ka nga sa akin. Ba't ba hanggang ngayon naiilang ka pa rin? Sinunod ko naman lahat ng gusto mo para kay Sunny. Kahit yung ginawa mo sa bahay ni Bea at Josh, pinagtakpan ko alang-alang sa anak natin. At parang ibang tao ako pagdating sa'yo. Daniel, iniisip ko, baka kasi pagsisihan mo lang yung pagtanggap mo sa amin ni Sunny. Na nagigilty ka lang dahil kamukha niya yung mama mo. Paano kung mahirapan ka saka mo ma-realize na hindi mo pala kaya? Saan kami pupulutin? Napapikit siya nung marinig ang sinabi nito. Flor, hindi ako bata. Kaya kong panindigan ng desisyon ko. Kung talaga sa tingin mo hindi ko kaya, edi sana di mo nalang pinaalam sa akin ng tungkol kay Sunny. Sana hindi ka nalang humingi ng tulong sa akin. Oo, sinabi kong ayoko mag-anak. Ibig sabihin ba nun? Di pwede magbago ang isip ko? Inaalala ko lang naman yung kapakanan naming dalawa. Then stay here. Bigyan mo ko ng 1 o 2 taon na magkasama kayo. Saka mag-decide kung gusto mo pa rin umalis. Sabi niya na agad naman itong tinanguan. I-enroll natin siya sa private school ngayong pasukan. Hindi na umalma si Flor, kaya iniwan niya ito sa pwesto. Mabibigat ang hakbang niya pababa ng hagdan. Hindi siya makapaniwalang balak pala talaga nito isahan siya ulit. Kung kailan nagpaplano na siya ng kanilang buhay sa hinaharap. Gusto naman itong kumawala sa kanya. Hindi pwede. Babaguhin niya ang isip nito. Ipapakita niya kay Flor na karapat-dapat siya sa buhay ni Sunny. Hindi niya inaasahang magbabago ang pananaw niya pagdating sa pagkakaroon ng anak. Pero sa tuwing nakikita niya ang ngiti sa mukha ni Sunny, padating ng bahay mula sa trabaho, nawawala ang kanyang pagod. May dalang tuwa ang mag-ina na hindi kayang tumbasan ng gamit o pera at pangangalagaan niya ito. Noong una'y naging desidido si Flor sa gagawing pag-alis. Sabi pa niya hindi siya magpapadala sa kahit anumang sabihin ni Daniel pero ang totoo, kinakatok na rin siya ng konsensya. Ang pinagmula ng pera nitong pamilya Pantalyon, nagmula sa mga iligal na gawain. Sinimulan nito ng kanilang mga ninuno hanggang sa mismong ama ni Daniel. Noong namanan ng binata ang negosyo, pinilit itong baguhin ang sistema. Na-witness kasi nito ang panahong tumalo ng building ang sariling inang si Avanita. Dulot ng depresyon, ng mga nagawang kasalanan ng papa ni Daniel. Kaya kahit tutol ang matanda sa pagbabagong hangad ng anak, wala na ito nagawa kundi pumayag. Wala nang ibang magpapatuloy ng kanilang pamilya. Ayaw ni Flor na tanggapin lang ni Daniel si Sunny porque kamukha nito ang yumaong ina. Gusto niya na mabuhay sila sa kasalukuyan at hindi dahil sa anino ng mga taong na mayapa.
Sa paghingi nito ng 2 taon sa kanya, inihanda niya ang sarili sa pagkadismaya. Subalit sumapit na lang ang pangalawang Pasko nila sa bahay ng mga pantalyon. Hindi pa rin niya mapukaw ang kagustuhang umalis. Sunny, teka lang! Sigaw niya habang hinahabol ang bata. Ma, akin ang kamay ko, bilisan natin baka naghihintay na si Papa sa labas. Napangiti siya sa pagiging sabik nito. 2 linggong umalis si Daniel para sa isang business trip at maliban sa 2 tawag araw-araw wala na silang ibang kontak. Kahit siya mismo, namimiss ang lalaki. Uy, si Mama namumula. Kantsaw ni Sunny. Sinong hindi mamumula pinapatakbo mo ko? Pagdating nila sa labas ng eskwela, bumungad ang makintab na kotse ni Daniel. Maayos ang forma nito, bagong gupit pa ang buhok. Nakaramdam si Flor na matinding pagyanig sa puso. Napakagwapo ng lalaki. Papa, ang tagal niyong nawala, sabi ni Lolo, konti na lang daw at talagang susugod na siya dun sa pinuntahan niyong lugar. Gumilid siya para bigyan ng time ang dalawa. Pero laking gulat niya nung siya mismo ang unang yakapin ni Daniel sabay halik pa sa kanyang noo. Kumusta ang performance itong bulilit sa school? Ayos naman, matataas ang grades. Binuhat ni Daniel ang anak at inikot sa pwesto. May binili ako regalo para sa'yo. Nasa bahay na ngayon. Tiyak na maiiyak ka. Talaga po? Kung walang tuta yan, magtatampo ako ha. Papa, matagal ko ng wish yun. Umateng gulat si Daniel. May binilin ka bang tuta? Parang wala naman. Matingan mo si Papa kapag nakapulot ako ng aso sa daan, akin na po yan ha. Di nyo ibibigay sa shelter. Oo naman. Kahit 100 aso pa yan. Ayos lang. Basta ba kaya mong alagaan at paliguan silang lahat? Pagpayag ng ama. Pagdating ng bahay, agad na bumungad sa kanilang isang bike na pambata. Napatili si Sunny habang iniikutan ng pink na bisikleta. Papa, maraming salamat po. Dumagdag pa sa kasiyahan nito ang pagkahol ng isang tuta mula sa loob ng bahay. May tuta din tayo, Papa, best Pasko ever! Si Lolo ang nagbigay ng tuta mo. Kaya sa kanya ka magpasalamat, puntahan mo na siya. Hinihintay ka na nun. Tumalilis ang bata papasok ng bahay. Natawa na lang si Flor sa aksyon nito. Kaya inaabangan niya lagi ang pagsapit ng Pasko eh. Gusto kong malimutan niyo yung nangyari noon. Tabunan natin ang traumatic experience na yun gamit ang masasayang alaala. Niyakap siya ni Daniel mula sa likod. Nakita ko yung mga damit mo sa cabinet. Buti hindi na nakalagay sa bag. Ibig sabihin nito, di ka naaalis? Oo, masaya ang anak mo dito eh. Isa pa masyado kitang namiss nung wala ka. Di ako makatulog. Iniisip ko kung paano ka na sa lakad mo. Ayos lang ako. Matagal ko nang kinalimutan ng mga illegal na transaksyon namin dati. Wala ka na dapat ipag-alala. Hinagka nito ang kanyang ulo kaya mangyak-ngyak siyang tumingala. Kala ko dati, nung kami lang ni Sunny, yun ang pinakamasayang parte ng buhay ko. Hindi pa pala Daniel, ikaw pala yung kulang sa amin. Dapat alalahanin mo araw-araw, Flor. Mahal kita. Kaya dahil doon, magkasama tayo ngayon. Pinapahalagahan ko kayo ng anak natin. Pantay kayo ng importansya sa buhay ko. Kung gaano ako kaingat sa anak natin, ganun din ang pag-aalaga ko sa'yo. Bumuntong hininga ang lalaki at pumalatak. Gusto ko lang makita mo lahat ng ginagawa ko. Tas masabi mong wala kang pinagsisisihan na nanatili ka sa tabi ko. Yun lang. Salamat, Flor. Pinanood nila ang maglolo na nagkukulitan sa terasa ng bahay. Sabay silang kumaway ng kanyang katabi. Maya-maya inabot niya ang kamay ni Daniel. Anong wish mo ngayong Pasko? Yung masagot ang tanong ko. Tanong na? Kailan tayo magpapakasal? Agad-agad. Wala nang babagal-bagal. Nakangising sagot niya at tumawa. Kahit kinilala na ni Daniel si Sunny bilang anak sa birth certificate, iba naman ang estado ng kanilang relasyon. Magkahawa kamay silang pumasok ng tahanan habang nagpaplano ng kanilang magiging kasal. Gusto niya ng simple, samantalang si Daniel naman, nais gawing grande ang selebrasyon. Mabuti na lang hawak nila ang panahon. Walang hadlang sa kanilang relasyon. At sapat na ang kanilang tiwala sa isa't isa. Noong report niyang pagkakabawi kay Sunny, tinanong pa siya ni Jim at Chavez sa estasyon ng pulis. Hindi naniniwala ang mga ito
na nakita niya lang sa kalsada ang bata na palaboy-laboy. Inaakusahan naman nila si Daniel na nagsismuggle ng pinagbabawal na gamot at baka may kinalaman sa pagkawala ni Bea at Josh. Pinagtakpan niya ang lalaki at kahit si Sunny na natiling tikom ang bibig sa mga katanungan. Wala silang napala dahil borado na ang naiwang ebidensya. Hindi naging madali kay Flor na iahon muli ang sarili. Naging leksyon sa kanyang buhay na hindi maganda agad magtiwala. Kahit gaano mo pa katagal nakakilala ang isang tao. Maaari silang bumaliktad at manggamit kapag sila na ang naiipit sa sitwasyon. May mga taong ginagawa yon alang-alang sa pag-survive. Pero may mga tao rin gaya ni Bea at Josh na gustong manlamang ng kapwa, imbes na maghanap ng ibang paraan. Hindi na maibabalik ng buo ang tiwala oras na ito'y masira ng tuluyan. At kapag naagrabyado ang mga taong hindi nagpapaapi tulad ni Flor at Daniel, siguradong walang makakaligtas na kalaban. Nagsimula man sa masalimuot na paraan ang kanilang relasyon, hindi naman mapigilan ang happy ending na kanilang binubuo. The end.